na po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Hey, good afternoon, good morning, wherever you are. Ito na naman po si Butch Bartolome ng Business Mentor over Manila Times. Alam nyo ba, talagang ang tadhana, ang buhay, sinasabi nga natin, ay parang life, okay? And again, we always feature people who inspire, okay? Who really show that it can be done. Sabi nga natin the word impossible for people I interview, that is not impossible. It is possible. And today, this afternoon, Sunday, in fact, they are celebrating their anniversary, mind you, 7 years na. And to tell you honestly, this person that we are now interviewing, would you believe, started as an ICU nurse. Okay. To tell you more about it, let's hear it from Jason Caro. Jason, good Sunday to you. Happy and blessed Sunday, Boots. Thanks for having me. Correct. So, Jason, I was told by somebody that you began as an ICU nurse. Ano? Teka, ang nursing is nursing, right? But you began and work after graduating from saan ba? Lyceum. That's right. Lyceum. You started as an ICU nurse. Tell us a little bit of some memories that you cannot forget. All right. There are a lot of memories sa ICU times ko dati, no? Kasi, yes, you are right. ICU kasi stands for Intensive Care Unit. So, ibig sabihin, kami yung mga nurses na tumatanggap ng mga kliyente na may critical illnesses, kagaya ng stroke, heart attack, cancer. Most of the time, 1:1 yung ratio. So, ibig sabihin, isang nurse sa isang patient kasi very critical. So, na either ooperahan sa utak because of stroke, or meron namang i-angioplasty or post-operation, yan, para mabantayan talaga namin yung mga clients. So kami yung gising na gising sa mga clients namin or sa mga pasyente, no, kasi ang daming medications or ang daming gamot na kailangan mabigay sa kanila. Depende dun sa sakit or dun sa current status ng health nila. So was that your first baptism, ika nga, as a nurse after graduating? Of course, meron ka mga practicum, right? But did you choose that specific area? Okay. Back then, 2010, ito yung sabi nga nila dark ages ng mga nursing graduates and mga nurses. Kasi yun yung time na sobrang daming nurses na ang hirap makahanap ng trabaho. Unlike okay. Sige. ngayon, kasi kailangan ng mga hospital. So but back then, hindi talaga. So it's my choice, no. Hindi ko siya naging choice. It's just that yun lang yung naging available that time. Noong time namin, kami pa yung nagbabayad sa hospital para magkaroon ng mag-OGT or para magkaroon ng training. No? I'm blessed enough lang talaga to work as an employee, as an ICU nurse that time. So yun. So you really para bang na-accelerate yung iyong experience rather than being in a station nurse or, there are several areas, right? Pero na-boost ka doon because kumbaga na-pump up agad kayo sa ICU like it or not, right? Yes, that's right. No, I started muna for a couple of months standard, ang tawag namin medical surgical ward. Yan, ito yung normal or is the standard hospital practice, no. But yes, you are right, no, na puwersa talaga kami, na boost nung nalipat ako from medical surgical ward to ICU. Yan. Oh my gosh, talagang ikaw talagang sapalaran no. Ito pong kausap natin ay Batanggenyo. Okay, yeah. Alae, no, ay Batanggenyo. Okay. Sa dialect. So anyway, but you still pursued your masteral. Ano nangyari? Ba't nag-pursue ka pa?
Yes. During my hospital experience, no, or prior, after graduation, habang iniintay ko yung result ng board exam kasi hindi kami pwedeng mag-hospital or mag-work sa hospital habang hindi pa kami licensed, no. Nag-work muna Mm. ako sa isang review center. Okay, Carl Balita Review Center. If okay lang. Oh, yeah. Oy, kaibigan natin yan. CBRC. Yes, that's right. Okay, si Dr. Carl Balita. Ayan nurse yan, That's di right. ba? Tama po. Tama po. At PhD, ang Correct. dami niyang, saan kang branch sa CBRC? Batangas ako, Boots. Okay yan. Shout out kay Carla. Yan, isang product mo yan. Alright, sige. So, nag-review ka doon sa CBRC. O, nangyari? Before lumabas yung result ng board exam, nag-apply ako sa kanya as a marketing executive. So kami yung nagbibigay ng mga review program sa mga deans Uh-huh. sa mga colleges of nursing. And then back then sinubukan ko lang. So more on sales 'yon kasi nga hindi pa ako pwede magtrabaho sa hospital. And then I was promoted as the branch manager na that time, no. And then naging maganda yung experience kasi tinuruan talaga kami ni Sir Carl na never stop learning. Yan yung unang-una kong natutunan sa kanya. So sabi niya, go for further studies. And so kaya habang pagkalabas ng result ng board exam, right away nag-enroll ako sa St. Jude para for Master of Arts in Nursing. Ayan. So mga more than 2 years ko rin siya na tapos. So, pero pinagsabay-sabay ko siya lahat. Si Sir Carl din yung... So, Sorry? So in other words, Jason, tumatak sa isip mo yung word na sinasabi ni Carl, no? Never stop learning. Yes, Nobody is old, right? Nobody is old to stop learning, correct? that's right. And then sabi rin niya sa amin kasi na, yes, you are a nurse or magiging nurse na kayo, diretso rin kayo, aral rin kayo ng LPT naman or yung education. So may ilang units kaming tinik, kaya nag-take din kami ng board exam for teachers. Yes, yung sinabi niya. So sabi, but after decades, na-realize ko tama rin kasi naging malaking bagay din sa akin yung mga natutunan ko in the past. I'm really thankful talaga sa mga natutunan ko sa kanya. So in other words, kasi merong mga attitude yung iba pagkatapos sa pagod na ako. Pwede bang makabakasyon? Pag nagbakasyon, ayoko nang bumalik. Masarap palang kumita. Di ba? So, anyway, ikaw yan ay unang baitang lang, kumbaga, first step. And then ikaw naman ay hindi pa rin na, siguro nagsawa ka na sa ICU hospital, ay ikaw naman ay lumipad, literally. Ano naman kabanata yun, Jason? Okay, ganito kasi siya, Butch. No? Nung time na yun, that was 2013. So, Ah, ICU nurse, yung father ko kasi was diagnosed with cancer. So, ah, as the main breadwinner of the family, so nalipat sa akin lahat. Kaya sabi ko, kailangan kong kumita ng mas malaking income, no? And makikita ko lang siya abroad. Kasi yung income namin sa hospital, hindi sapat eh. Okay. Although malaking tulong din yung sa review center kasi pinayagan ako ni Sir Carl na pagsabayin yung dalawang work, no? Kaya lang iba talaga pag mayroong critical illness sa family. So, nag-try ako, sinubukan ko na mag-apply abroad as a flight attendant sa AirAsia X. And then out of 2,000 plus na applicants, 32 kaming nakuha. So sabi ko nga nakachamba yata ako nung time na yun. No? But then oh. main reason, so sabi ko kailangan kong kumita ng mas malaking pera regardless kung anong career, basta maayos, malinis, and according to God's will, then I'll do it. So noon wala akong idea paano ba yung trabaho ng pagiging flight attendant. Actually, it's my first time nga to ride an airplane kasi yung training namin sa Malaysia and then doon din ako naka-base, no. Pero wala talaga akong idea ano yung itsura sa loob ng eroplano, yung Ah, because sige, I'm not doing this for myself, I'm doing this for my family, so I'll do this. Yeah, so ganun po. so actually, it's really something that drive you because of a pressure or a need, not for yourself, pero for somebody like loved one, your dad, right? Ganun ba yun? Yes, tama po, tama. In other words, you're willing to, kumbaga, ano ba tawag nun? Sabi ko nga yung guts.
paglalabanan mo yan kahit anuman ang mangyari, correct? In other words, hindi ka pa nga nakakasakay sa aeroplano, eto nag-apply ka na ng flight attendant. Di ba? Para bang, you know the risk, but there is risk. But you took, I mean, out of 2,000 ka mo, nag-apply? Yes, that's right. Mm. So, and 32 lang, ilang Pilipino na nakuha? Oh, lahat yun Filipino. Ah, Kasi dito sa so, Manila ginawa yung hiring nila eh. But mga I think 90% or more ng mga nag-interview mga Malaysians yan or foreigners. Yan. correct. So how long did you stay with AirAsia? Close to 5 years. Wow, so saan-saan ka na nakalipad nun? Yeah, so mostly Southeast Asia pero meron ding Australia, may Middle East Asia rin and others pa. Wow, so you saw the world also aside from being a grabe ang ano mo ha, ang molding mo ha. From nurse to flight attendant and all of a sudden you now started a business called Keystone Insurance Agency. Tell us about it. I'm so excited because imagine mo isang nurse, isang flight attendant, okay, ngayon nagkaroon ka ng insurance and you focus mostly on HMO. Tell us about Keystone. Okay, so before maging Keystone yung Keystone, I started muna as an insurance agent. Okay, kasi I wanted to check muna the career. Okay, but Ah, before that, no, since okay naman talaga yung flying or pagiging flight attendant, but here's the story kung bakit ako napunta sa insurance or HMO industry. mm, mm. It's again my father ulit yan eh. Way back 2016, one of my last flights sa Iran or Persia, yan, Ah, nice country that time na sobrang ganda talaga in terms of the scenery, etc. No? And then pagdating ko sa hotel, um, nag-message sa akin yung kapatid ko na sabi niya sa akin, Kuya, si dad wala na. So that's the time na sabi ko, kaya I wanna go back home na agad. Ang problema dahil ako yung breadwinner and then nailabas ko lahat sa pagpapagamot niya yung income or the finances ko. No? So, hindi ako nakabalik talaga agad-agad. So, bumalik ako as a line crew. So, ibig sabihin ng line crew, bumalik ako as a flight attendant pa rin. So, again, nag-work ako papuntang Middle East or papuntang Iran that time. And then, bumalik ako working pa rin as a flight attendant. So, hindi ko siya sinabi sa mga katrabaho ko that time. Sa kapitan ko lang sinabi tsaka sa boss para hindi masira yung environment or yung momentum ng team nun. But then, unfortunately, ako pa naman yung flight attendant na na-assign sa yung pagpasok ng mga passengers papuntang aeroplano. ah, Pinakaunang flight attendant na babate ng good morning. ah, Good morning, sir. Enjoy the flight. And then, during cruising or yung time na nasa taas naman ng nasa alapa or nasa langit na or habang ah. ako naman yung nagtutulak ng card. So would you like ang sinasabi namin, would you like coffee, tea, or anything? And then pero nagtataka yung mga kasama ko, bakit pabalik-balik ako sa CR? No, kasi hindi ko talaga ma-continue sa ng loob na nawalan ako ng tatay. Tapos kailangan ko pa rin magtrabaho. So sabi ko, Lord, can you give me a profession wherein okay yung income, pero pag nagkaroon ng emergency sa Pilipinas, especially sa bahay, nasa Pilipinas lang ako. And then, sure enough, nung na-introduce sa akin yung insurance and HMO, then that's the start na. But first, nag-start muna ako as an insurance agent. And then after several years, doon nagkaroon tayo ng agency or insurance agency based in Rockwell, Makati. So, Wow. ganun po. That's the story kung paano ako napunta. Galing naman. Pero hindi ba mahirap ang challenge sa insurance agents? I mean, I've seen people, they probably have spent so many hours and so many days trying to convince people about insurance. Ano ba yung mga challenge mo doon? Oh yes, that's right. No, number one challenge yung pag-convince at saka the beginning is always the hardest part. So sa akin as insurance agent, as by nature very introvert din ako by nature. No? So, nagkataon lang na yung trabaho ko pang extrovert talaga, whether sa air Okay.
hospital. That's the main challenge. Una is to educate people. Okay, and then number two, wala akong connections, no, lalo before. So what Yeah. we capitalize on social media and also in the other social platforms pa. We created ads, okay, and then we did several training programs wherein helping people talaga or educating people the importance of medical insurance and HMO. So dun kami nag-start. And then eventually, by God's grace, no, naging one of the top agent and also team yung ating agency sa iba't ibang HMO company. Oo, naging MDR, ano ba yun ang tawag sa'yo? MDR, Ako, and ano yun, tawag doon sa na-achieve mong, Jason? Ako, MDRT for several years or yung $1 Million Roundtable. It's the top 3% of the insurance agents or financial advisors worldwide po yan. No? So, yeah, thank you sa mga clients and also sa mga agents and partners po na nag-support sa amin. Yeah, but I'm just wondering, Jason, you are really blessed because you have zero connections. The network is flat. Kumbaga flat line, di ba? Pero you're able to swing that. Ano ang naging naging passion mo? Why all of a sudden you were able to blossom that career? All right. So the intense desire ko po talaga, kaya ko siya really wanted to make this big in this career because of my my again, it's always the family pala talaga. No, ngayon ko lang na-realize sa mga questions mo. It's my father talaga. Nasabi ko dati, as an ICU nurse, ako yung tumutulong para gumaling yung mga taong may sakit, especially cancer, heart attack, stroke. But then yung father ko, no, I am an ICU nurse or I'm a nurse pero wala ako nung time na kailangan niya ako physically because I have to really work abroad, no. So sabi ko I believe that's the intense desire talaga na sabi ko pag may ganito ulit emergency, nasa bahay na lang ako. And number two, ayoko na maranasan to ng ibang mga tao din na kailangan magsakripisyo ng sobra-sobra just para lang ma-sustain yung medical expenses. So that's Yeah. Opo, Oo. Yeah. So talking about health, alam mo Jason, sabi nga sa mga karamihan mahirap walang karapatan para magkasakit. Kumbaga mahal magkasakit. Ano ba ang nakikita mo ngayon sa ating in our health situation sa Pilipinas? Ano ba talaga ang nangyayari? Mula ICU nurse hanggang insurance entrepreneur, ibinahagi ni Jason Caro ang kanyang inspirasyonal na paglalakbay at misyon na tulungan ng mga Pilipino na maging handa sa oras ng pangangailangan. Sa part 2, pag-uusapan natin ang HMO, medical insurance, at ang tumataas na gastusin sa kalusugan. Ayan, ito naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.